Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapalan ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, halina't dumulog sa banalhapag ng Panginoon. At upang tayo maging marapat makibahagi sa ating pagdiriwang, aminin natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Maawa ka sa Ikaw na nagalis ng mga kasalanan sa libutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinabanal mo ang iyong pandaigdig na sambayanan sa ipinahayag mo ngayon sa dakilang kapistahan. Gawin mong ang buong daigdig ay mapuspos ng ganap sa mga kaloob ng Espiritu Santong bigay mo sa lahat para pusposin ang kalooban ng tanan upang ang mabuting balita ay simulang ipangaral sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa unang pagbasa, isinasalaysay ang pagbaba ng Espiritu Santo sa mga apostol na naranasan ng marami dahil sa kanilang kakayahang magpahayag tungkol sa mga kahangahangang gawa ng Diyos sa kani-kanilang wika. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng apostol. Nang sumapit ang araw ng Pentecostes, nagkatipong silang lahat sa isang lugar. At biglang narinig ang isang ugong mula sa langit, na animoy hagunot ng malakas na hangin, at napunin nito ang bahay na kinaroroonan nila. May nakita silang isang dilang apoy na lumapag sa bawat isa sa kanila.
At silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsalita ng iba't ibang wika, ayon sa ipinagaloob sa kanila ng Espiritu. May mga Hudyong buhat sa iba't ibang bansa na naninirahan noon sa Jerusalem, mga taong palasamba sa Diyos. Nang marinig ang ugong na ito, nagdatingan ng maraming tao. Namangha sila sapagkat sinasalita ng mga alagad ang kanilang wika. Sa kanila, nagpagtataka ay kanilang nasabi, "Hindi ba Galileo silang lahat? Bakit ang ating katutubing wika ang kanilang naririnig? Tayo'y mga taga-Parsya, mga taga-Media, mga taga-Elam, mga naninirahan sa Mesopotamia, sa Judea at Kapasadonia, sa Ponto at sa Asya. Mayroon pa sa ating taga-Prigia at Pamphylia, Ehipto at sa mga saklaw ng Libya na sakop ng Cirene, at mga nakikipanirahang mula sa Roma, maging sa mga Hudyo na nang-aakit sa Judaismo. May mga taga-Kreta at Arabia pa rito. Paano silang nakakapagsalita sa atin na wika tungkol sa kahangahangang gawa ng Diyos?" Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, punta na iyong baguhin. Pinupuri ka pong Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mo talaga. Sa daigdig ikaw pon, kay rami ng iyong likha. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauwi sa lubok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang Espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Sana ang iyong karangalan
manatili kailanman. Sa lahat ng iyong likhang madamay kagalakan, ang awit ng aking puso sana naman ay kalugdan. Habang aking inawit ang papuri sa may kapal. Espiritu mo'y suguhin, punta na iyong baguhin. Sa ikalawang pagbasa, itinuturo ni Apostol San Pablo ang bunga ng Espiritu Santo na taliwas sa mga gawa ng mga nabubuhay ayon sa laman. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman, pangangalunya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros na pagsasaya, at iba pang tulad nito. Binabalaan ko kayo tulad noong una. Hindi tatanggapin sa kaharian ng Diyos ang gumagawa ng gayong mga bagay. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang utos laban sa ganitong mga bagay, at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang likas nilang pagkatao, kasama ang masasamang pita nito. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, kaya ito rin ang dapat maghari sa ating mga buhay. Huwag tayong maging palalo, palaaway, at mainggitin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sa mabuting balita, ipinangangako ni Jesus ang pagdating ng Espiritu Santo, ang patnubay na magpapaunawa ng lahat ng itinuro niya. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang patnubay, ang Espiritu ng katotohanan ay paparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan, sapagkat magsasalita siya hindi sa ganang kanyang sarili. Sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya ka ako, sapagkat sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin, kaya ako sinabing sa akin magmumula ang ipapahayag niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Patapos natin ipagdiwang ang Kwaresma sa loob po ng 40 araw, at kayo naman ay panahon ng Pasko ng Pagkabuhay, 50 days. Bukas ay pagtatapos ang panahon ng Pasko ng Pagkabuhay ng ating simbahan, at muli ay babalik tayo sa karaniwang panahon. Ang pagdiriwang ng Pentecostes ay katuparan ng pangako ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad na sa kanyang pagalis, sa kanyang pagakyat sa kalangitan, sa kanyang pagbabalik sa piling ng kanyang Ama na pinagdiwang natin noong nakarang linggo, ay isusugo naman niya ang Espiritu Santo, ang patnubay. Sa pagdinilay po ng simbahan, ganito po pinapaliwanag itong pagdiriwang na ito ng pagbaba ng Espiritu Santo. Ang lumang tipan ay panahon ng Diyos Ama, kung saan ang Diyos Ama ay nakipagtipan, nilikha, nakipagtipan sa bayan ng Israel. Ang panahon naman ng Diyos Anak ay ang bagong tipan. Mula nang magkatawang taong anak ng Diyos hanggang sa kanyang pagakyat sa kalangitan, at yung panghuli, ang panahon ng Espiritu Santo. Mula ng Pentecostes hanggang ngayon, hanggang bukas, hanggang sa hinaharap. Isa kasi may nagtanong, Father, bakit gano'n? Hindi ba pwedeng sabay sila? Pwede naman nandito ang Diyos Anak, pwede naman nandito ang Diyos Espiritu, ang Espiritu Santo. Pero sabi nga ng Panginoon, hindi bababa ang Espiritu kung hindi ako babalik sa Ama. Kung bakit? Dahil ngayon ay panahon ng Espiritu Santo. Nagsisilbing gabay, nagsisilbing patnubay sa bawat isa sa atin. Ngayon, balikan natin ang mga pagbasa ngayong linggo. Sa ating unang pagbasa, sabi dito ay kapistahan ng Pentecostes. Ang Pentecostes po ay isang matandang kapistahan ng mga Hudyo.
Ito po'y pinagdiriwang nila taon-taon dahil itinuturing nilang Harvest Festival, kung saan ang mga unang ani na kanilang mga pananim, 49 days after mula nung itanim ito at kinabukasan kapag ito ay kanilang naani, ito yung inihahandog nila. Ito yung dinadala nila sa Templo ng Jerusalem bilang handog sa Diyos. Kaya hindi yung nakapagtataka na napakaraming tao sa Jerusalem noong araw ng Pentecostes ng mga Hudyo na nanirahan sa iba't ibang panig at sulok ng daigdig. At gayon din, ito'y paggunita nila sa pagbibigay ng batas kay Moises. 50 days after nilang makalaya sa Ehipto, nakarating sila sa paanan ng bundok ng Sinai at doon ay pinagkaloob ng Diyos ang kanyang kautusan sa mga Hudyo. So yan yung Pentecostes ng mga Hudyo. Kayon, ano naman itong Pentecostes nating mga Kristiyano? Halos wala rin ipinagkaiba. Sapagkat sa pagbaba ng Espiritu Santo, nagsimulang magpahayag ang mga alagad tungkol sa mabuting balita. At dahil sa pagpapahayag na ito, unti-unti umaani ng bunga ang kanilang pangangaral. Umaani ng bunga ang kanilang pangangaral. At sino yung bunga? Ang mga nagsimulang sumampalataya sa Diyos. Ang mga hentil, ang mga pagano, at kabilang tayo sa mga ani na iyan. Kabilang tayo sa bunga ng pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan, tungkol sa ating Panginoon. Tayo yung mga bunga. Dahil tinanggap natin ang pananampalataya, kinilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Animoy sa kapistang ito, lahat tayo bumabalik sa tahanan ng Diyos. Nagdadala naman ng ating mga sariling bunga. Tayo'y bahagi ng mga inaning bunga at tayo ngayon sa pagdiriwang natin ng Pentecostes, sa ating pagsisimba, nagdadala rin tayo ng ating mga bunga. At ano yung mga bungang yan? Sa ating pong ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galacia, dito'y pinagkaiba niya ang binubunga ng mga nabubuhay sa pita ng laman at nabubuhay sa gabay ng Espiritu Santo. Pero take note, yung daw mga nabubuhay sa laman, sa pita ng laman, habing dito ay walang, hindi kayo tatanggapin, hindi tayo tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Ano ba yung mga bunga ng pita ng laman? Pangangalon niya, karimari-marim na pamumuhay, kahalayan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pagkagalit, paninibugho, kasakiman, pagkakabahabahagi, pagkakampi-kampi, pagkainggit, paglalasing, walang taros sa pagsasaya, at yung pang katulad nito. Siguro sa mga binanggit na ito, may isa, dalawa, tatlo na nagawa na tayo. Isa, dalawa, tatlo, maring nagawa na tayo. Taliwas naman yan sa sinasabi ng bunga ng Espiritu Santo, pag-ibig, kagalakan, kabutihan, kabaitan, kapayapaan, katapatan. Kumbaga para sa atin, tayo'y binubuo ng laman, binubuo ng kaluluwa. May pagkakataon na talaga nahuhulog tayo sa kamunduhan. May pagkakataon na nahuhulog tayo sa pagkakasala. Pero wag tayo mag-alala. Dahil sa Espiritong ito, sa Espiritu Santo na binigay sa atin ng Diyos, siya nagsisilbing parang moral compass natin. Siya nagsisilbing parang konsyensya natin. Siya nagsisilbing tanda, tinig, na nagsasabi, Ops, hinto ka muna.
Nalalaman mo ba'y ginagawa mong iyan? Alam mo ba kung ano ibubunga ng mga bagay na iyan? Kapag tayo ay nabubuhay sa kamunduhan, kapag tayo ay nabubuhay sa pagkakasala. Hindi ba sa karanasan natin, kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, nandun yung nababagabag tayo. Nandun yung nakukonsyensya tayo. Pag nakukonsyensya tayo at nababagabag, kapag gumawa tayo ng kasalanan, matuwa tayo. Hindi dahil sa nagkasala tayo, kundi nangahulugan, nagiging aware tayo na nagkaroon tayo ng pagkakasala. Mas matakot tayo kapag nakagawa tayo ng kasalanan, ay hindi na tayo nababagabag. Hindi na tayo nakukonsyensya. Ibig sabihin, bagamat kumikilos ang Espiritu ng Diyos, ayaw natin itong tanggapin. Ayaw natin buksan ang ating mga isip at puso sa Kanya. Kaya bilang mga ani, nagbunga ng pananampalatayang ito, nawa ang kabaitan, pagmamahal, kapatawaran, katapatan, ang siyang magbunga na inihahandog natin sa bawat pagtitipon natin ng banal na Eucharistia. Kung sakali mang maligaw ng landas, merong kikilos upang tayo ay ibalik muli sa tamang landas. Yan yung inihahandog nating bunga. Ang isang maganda, mabuti na uri ng pamumuhay. Pangalawa, sabi dito, magpapatotoo tayo tungkol sa ating Panginoon. Magpapatotoo tayo tungkol sa ating Panginoon. Ibig sabihin, saksi. Ibig sabihin, namubuhay parati sa diwa ng Ebanghelyo. Sa pagkakataong ito, kung tatarin ko po tayo ba'y mga gising o tulog na mga Katoliko? Tayo ba'y mga gising o tulog na Katoliko? Tayo tulog na Katoliko kung tayo'y nananahimik sa gitna ng mga kasama at kamaliang namamayanit naghahari sa ating kapaligiran. Kapag tayo nagbubulag-bulagan, kapag tayo ay nagbibingi-bingihan. Kasi madalas sinasabi natin kapag may mga ganyang kaguluhan, hindi tama, sabihin natin ayaw nating makialam. Pwede naman ito pakikialam, kundi ito'y pakikisangkot. Pakikisangkot upang sa gayon, kung may mali, maitama. Kung may naliligaw na landas, maakay sa tamang landas. Nakikisangkot tayo. Kung bakit? Dahil concerned tayo sa mga kapwa-tao natin. Pero madalas siguro, pinipili na lamang nating manahimik. Pinipili na lamang natin magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Ang isang Kristiyano, ang isang Katoliko, handang makisangkot. Lalo tigit kapag mali, may masama na namamayani sa kanyang buhay, sa kanyang paligid. Dahil si Jesus, ang Diyos, nung pumasok ang kasalanan sa buhay nating tao, nakisangkot siya. Nakisangkot ang Diyos sa buhay nating mga tao. Mga kapatid, ngayong linggo ng Pentecostes, nawa ay tayo na naging bunga ng pananampalatayang ipinahayag sa atin na nakarating
mahigit 500 taon na ang nakalilipas. Nawa, yung bunga ng pananampalataya na dumating sa atin ay patuloy na magbunga sa ating buhay. Sa tuwing tayo'y nagdiriwang ng banal na misa at tayo'y nakikisa at nakikibahagi, ihandog natin ang mga bungang ito sa Diyos. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat na nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo buhat sa Diyos na totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaysa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat. Dahil sa ating mga tao, dahil sa ating kaligtasan, siya'y nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Biret naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa 3 araw ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at ang mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay, na nanggagaling sa Ama at sa Anak, sinasamba siya at pinararangalan kaysa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng Espiritu. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang katolika at apostolika, gayon din sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at inintay ko muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. So, Diyos ng Espiritu Santo, ilahad natin ang ating mga panalangin, ating isamo. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Paigtingin nawa ng banal na Espiritu ang mga pari at namantala sa Diyos sa pagbabahagi sa lahat ng Ebanghelyo ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Tulungan nawa ng banal na Espiritu ang mga pinanghihinaan at natutukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Makapanindigan nawa sa kabutihan at katarungan ang mga Kristiyano sa kanilang gawain, propesyon at negosyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Gumaling nawa ang mga may sakit sa haplos ng banal na Espiritu. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Papagningning nawa ng banal na Espiritu ang mga namayapang tapat sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, puspusin kami ng banal na Espiritu. Sama rin natin sa ating pananalangin sa misang ito ang intensyon pasasalamat ng ating mga tagapagtaguyod sa karangalan ng Nuestra Señora de las Flores, ang lectors commentators sa pangunguna ni Martina Balatbat, ang usheret sa pangunguna ni Odis Aureliano, gayon din sina Celi Roque, Ofelia Eusebio, Neng Sandaga, Divina Gamayon, Jenny Manalansala, Polly Robles, Marie Santos, Jenny Sitamco, Juan Carlos, Marilo Santiago, Elma Garcelis, Julia Chico, Medi de Jesus, Terry Marbolin, Oning Manahan, Ella Galang, Lea Cortez, Melda Cervantes, Gloria Halili, Helen de Guzman. Kaya hindi sina Clara Relente, Mary Chris Navarro, Lot de Luna at Conrado Navarro Jr. Kaya hindi ng pasasalamat ina Mario Alan Lagsao, Pamilya Bardos, Jenny Sanchez, Vic at Lot de Luna, Ida Navarro at Pamilya,
Jayan Louie, Jesseniam, Jane Lynn Calimon, Stephanie Flores, Marlon at Cecil Aguilar, Noel Celi Carpio at pamilya. Para sa natatayang kahilingan ni Conrado Navarro Jr. at Juanita Valderia, para sa nagdiriwan na kanilang kaarawan, sina Andre Del Rosario, Rita Cusio, Kirby Dulay. Patuloy nating dalangin na pagbuti ng kalusugan at kagalingan ni Anatolia Reyes, Penny Flores, Tony Cruz, Maria Cristina Laderas Manginao, Orlando C. Ignacio Jr., Valentina Ignacio at Roland Valderia. At para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Mamerto, Yolando Rodolfo, Remigio Arnel Epifania, Felisa Conrado Sr., Alberto, Mary Magdalene, Leonora at Joaquin. Ating dulog sa Diyos, iba pa nating intensyon at panalangin. Makapangyarihang Ama, puspusin kami ng iyong Espiritu upang maganap namin ang kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesus na aming Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pag-aalay ng bulaklak sa mahal na Birhen de las Flores. Pagkain, nagbibigay ng buhay mo. Sa isang tangkay na upang
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, pakundangan sa pangako na iyong anak, ang lihim na iyong pag-ibig at paglingap, ay siwalat nawa ng Espiritu Santo ngayong ginaganap ang paghahain ito, na sila nawang maglahad ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesus, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kayo inilubos ang ginanap na pagtubos sa iyong anak na si Jesus, nang siya'y nakaluklok sa kanan mo. Espiritu lumulukob na sa mga taong tinubos na iyong tinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal, tanang tinubos na bansa ikaw ang dinadakila. Espiritu lumilikha na nagkakaisang diwa, kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papurisan ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at inumin itong kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng ating pananampalataya. Aming ipinahahaya na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para hayag sa lahat.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami uminarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaya sa ni Francisco naming Papa, at ni Dennis sa aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapati kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ang kanyang kabiyak ng puso, si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal, na mo'y dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawan namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin man nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kay Medyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilios lahat ng kapahamakan, samantalang aming masayang pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan
at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyong aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, maghangad at magbahagi po tayo ng kapayapaan ni Jesus sa isa't isa. Peace be with you po. Peccata mundi, dona nobis pace. Narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siya nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan niya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinapakinabang mo ang iyong sambayanan sa iyong bigay buhat sa kalangitan. Ang iyong pagkapalang kaloob sa amin iyong panatilihin upang laging masaganan dumaloy ang Espiritu Santo at ang aming pinagsaluhan sa pagdiriwang na ito ay magdulot ng pagunlad sa pamamagitan ni Jesus kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain tayong lahat ng mabuti't mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na natin ang pagdiriwan ng banal na misa. Humayo kayong taglay ang Espiritu Santo at mamunga. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Purihin po natin ang ating Panginoon. Regina Celi, laetare. Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesus, minarapat mong paligayin ng mundo, hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan din ni Kristong aming Panginoon, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.